Hi guys! Welcome back sa aking channel at kung bago ka lang dito at interesado ka sa mga math tutorials, matrix or MTOP reviewer, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakihit naman yung ating notification bell para maging updated sa mga susunod nating videos. Let's discuss applies triangle congruence to construct perpendicular lines, which is under Mathematics 8, quarter number 3, week number 8. Pero bago yon, ano ba yung tinatawag nating perpendicular lines? If two intersecting lines form right angles, then the lines are perpendicular. So tatandaan dito, makakagawa ngayon ng square corner or right angles. The symbol inverted T is used to denote perpendicular lines. Kung titingnan mo yung figure, yung line M nag-intersect with line L at nakagawa ngayon ng square corner or ng right angle, so we can conclude that si line M is perpendicular to line L. Let us write this example number 1. So ang given natin dito, angle 1 congruent to angle 2, ito yun. So lagyan natin na symbol. Tapos angle 5 is congruent to angle 6, ito naman yun. So lagyan din natin na symbol. Then ang ipoprove natin dito, yung perpendicularity ni SV tapos ni RT. Okay? Bago natin makuha yon, bago natin ma-prove to, dapat makapag-prove tayo dito ng congruent triangles. So for statement number 1, angle 1 congruent to angle 2, isama na rin natin ngayon si angle 5 congruent to angle 6. So ang reason natin dito ay given. Okay? So since meron ka ng two corresponding angles na congruent, di ba? Meron ka ng AA. Okay? So paano natin masasabi that triangle STV at STV is congruent to triangle SRV? So kukuha pa tayo ng isang ngayong side. Kung kukuha tayo ng another side, dapat yung side natin ay nasa gitna o kaya tinatawag natin included side. So mapapansin natin, itong SV na to ay common side ni STV at ni SRV. Kaya si SB congruent to SB, then pwede natin gamitan ngayon ng reflexive property, pero pinakamadali ay RPE o kaya naman reflexive property of equality para hindi mo na isulat lahat. Okay? So okay na yung RPE. So then, mapuprove na natin that STV is congruent to SRV. Ito na yon. So magiging reason natin dito is A postulate. Nakakasunod, di ba? Next. So since ang pinoprove natin dito ay yung perpendicularity nito, gagamitin naman natin ngayon si angle 3 at si angle 4. Dapat ma-prove natin ngayon si angle 3 at angle 4 na magiging congruent bago natin ma-prove na magiging perpendicular. So bago natin ma-prove si angle 3 at angle 4 na congruent, dapat itong triangle STP na to ay ma-prove natin na congruent kay SRP. Diba yun yun? So since meron ka ng isang angle na congruent, nakakaisa pa lang tayo, no? So, nakakaisang angle pa lang tayo, di ba? Okay, isang angle. Okay? Tapos, na-prove na natin na itong dalawang triangles na to ay congruent. So, kaya na natin sabihin that si SR ngayon magiging congruent kay ST. Okay? So, naalala mo yung CPC-TC? So, ilagay ko yung link sa description below para tingnan mo yung video natin about CPC-TC. Okay? So, dito ngayon, magiging reason natin dito ay CPC-TC. Ano ibig sabihin nun? Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay? Next, nakakadalawa na tayo. Meron ka ng side, meron ka ng angle. Sa ano pang corresponding part ang magagamit natin para ma-prove natin that triangle STP ay congruent kay triangle SRP. So mapapansin mo, itong SP na to, di ba? SP, common side, di ba? Pareho lang yung side na yan, di ba? Na kung saan, pwede kang na side, included angle, side. Okay, so, kaya, si SP ngayon ay i-state natin dito na magiging congruent dan kay SP by side. Kaya, ang reason natin dito, reflexive property or pinakamadali, sabi ko sa inyo dito, pwede na ang RTE. Okay? So, meron na tayo ngayong side, included angle, side. So therefore, itong dalawang triangle sa STP na to at SRP, ito yan, meron ka ng side, included angle, tapos ito yung side natin, di ba? So, masasabi natin that they are congruent by side, included angle, side, okay, postulate.
Di ba? Ang dali lang, di ba? Tapos next, so since si angle 3 at si angle 4 ay corresponding parts ni triangle na yon, kaya angle 3 congruent to angle 4, eto ulang gagamitin natin, C, P, C, T, C, or corresponding parts of congruent triangles are congruent. So therefore, si SB ngayon magiging perpendicular kay RT. Bakit magiging perpendicular? So since si angle 3 naging congruent kay angle 4 at si angle 3 at si angle 4 ay adjacent, ibig sabihin magkatabi, di ba? Pag naging congruent yung dalawa na yon, tapos adjacent, at nag-form ngayon ng straight line, ibig sabihin, ang sum ni angle 3 at si angle 4, si angle 3 at si angle 4 ay magiging equal kay 180, di ba? Eh naging equal yung dalawa na yon. So kung magiging equal yung dalawa na yon, ibig sabihin, pwede kaya maging angle 3 plus, ito pwede natin palitan ng angle 3 equals 180. Then pag ilan natin 2 times the measure of angle 3 equals 180. Then divide by 2. So si angle 3 ngayon magiging equal kay 90. Kapag si angle 3 naging 90, ibig sabihin magiging right angle. Ganun din si angle 4. Okay? Pero hindi natin ipapakita to, itong napakaraming statement na to. So ano nga magiging reason natin dito? So since naging nakuha na natin na magiging parehong 90, di ba? O kaya magiging right angle. Kaya ang magiging statement natin dito, if two lines form congruent adjacent angles. Pag sinabi natin adjacent, magkatabi, ayun yan, 3 and 4, di ba? Tapos naging congruent, then yung magiging lines natin dito are perpendicular. Okay? So, if two lines form congruent adjacent angles, then the lines are perpendicular. So, therefore, si SB natin dito, magiging perpendicular kay RT. So, I hope na natulungan ko kayo dito sa isang example natin, di ba? Ang dali lang din. Medyo nakakalito lang, pero ang gagawin natin doon, hihimay-himay lang natin, isa-isahin lang natin, para hanggang sa makuha natin ngayon, ma-prove natin that si SB ngayon magiging perpendicular kay RT. Siyempre, ang daming ginamit dito. Gumamit tayo ng RPE, gumamit tayo ng triangle congruent sa postulate, then gumamit tayo ng CPCTC. So itong dalawa na to, ilalagay ko sa pinaka-description below para magkaroon ka ng idea about triangle congruence tapos yung CPCTC. Okay? So ayan, CPCTC triangle congruence. Then eto ngayon, na-prove na natin gamit dito, di ba? Pag naging adjacent at siya ngayon ay naging linear pair, makakagawa tayo ngayon ng right angle or congruent. So i-try naman natin ngayon to. So kumbaga, ang ginawa ko dito, nilagay ko dito yung angle 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So para masabi natin that SB is perpendicular to RT, ang kinakailangan natin gawin doon, mag-prove natin na congruent to. Okay? Pag na-prove na congruent to, at sila naman ay adjacent, ibig sabihin magiging perpendicular. Pero bago yon, kinakailangan mag-prove natin na itong triangle TVP ay congruent kay triangle TSP. Okay? So, pero bago mo-prove mo yun, kinakailangan ito muna triangle TVR ay congruent kay triangle TSR. Diba? So, yun muna ang gagawin natin. So, unahin natin yung TVR tapos TSR. Meron ka na ngayong angle. Okay? So, meron na tayo ngayong angle. Okay, so angle. Ang kinakailangan nalaman natin dito ay included side. So, yung included side natin, makikita mo, ito lang may PR, diba? So, kaya si TR ngayon, o si RT, ay congruent sa kilid. So, magiging TR or RT. So, pinakamadali dito, RPE. O kaya naman, pwede rin naman ang reflexive property. So, nakagawa na tayo ng included angles. Tapos, na-prove na natin ngayon yung angle, tapos included side. Kaya, ang triangle TBR ay congruent ngayon kay triangle TSR. So, ang reason natin dito ay asa. Okay? Angle, included side, angle, postulate. Okay? So, ang kasunod natin gagawin, improve natin itong TVP na to saka TSP. Ang given lang natin doon, iisa pa lang, di ba? So, since meron ka ng congruent triangles, masasabi mo na, itong side na to, magiging congruent kayo kay TV. Kaya magiging TS or ST, so magiging congruent kayo kay TV. Ang reason natin dito, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay? Next, meron ka ng isang side, meron ka ng isang angle. Ang kinakailangan nalaman natin dito ay isa pang side. Kung saan, itong TP na to ay same side ng dalawang triangles. Kaya magiging TP is congruent to kay TP. Ang reason natin dito is another reflexive property of
inequality. So since meron ka ng TP, ito na yung TP natin, tapos meron ka ng TB congruent kay TS, tapos meron ka pang angle. So pwede natin gamitin ngayon ang side angle side. Kaya dito, masasabi natin the triangle TVP is congruent to triangle TST. Okay? So ang reason natin dito ay side included angle side postulate. Okay? So malapit na tayo, di ba? Malapit na natin masabi na magiging perpendicular yung dalawa. So since na-prove na natin the triangle na to congruent doon, ano nga masasabi kay angle 3 tapos angle 4? So therefore, magiging congruent kaya si angle 3 kay angle 4. Ang reason natin dito, katulad ng number 4 ay corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay? So since itong adjacent angles na to naging congruent, tulad kanina, ma-prove natin yan na magiging 90 yan, o kaya makagawa tayo na mag-right angle yan. Kaya masasabi natin that si SB ngayon ay magiging perpendicular kay RT. So magiging reason natin dito ay if two lines form congruent adjacent angles, then they are perpendicular. So nakuha niyo ba guys? And I hope that natulungan ko kayo ngayon kung paano gamitin ngayon itong mga congruence postulate na to para makagawa tayo ngayon para ma-prove natin that the two lines are perpendicular. Tune in lang kayo lagi dahil meron pa akong isang topic ngayon sa third reading na kasunod nito kung saan pinaghiwalay ko ngayon ang perpendicular tapos ang angle bisector. See you sa susunod nating video about angle bisector.